Welcome back mga paps. Video natin ngayon, isa na namang amplifier na integrated. At ang problema daw dito ay nag-uugong. Nag-send siya sa akin ng video bago dinala dito. At ang brand nito ay tawag dito. Yan. Malabo. Panaton. May pinadalhin siyang pang testing dito. Bluetooth na iwan ko. Pa nakita. Update lang kayo mga paps. Uy mga paps, update na dito na. So, tingin ko dito, kapasitor, hindi naman lumubo. Medyo maliit lang yung kapasitor niya. At yung transistor niya, bali 2 pairs. Yan. Very common na transistor sa mga amplifier na integrated. Ito yung diode niya, nasa ano to, 6 ampere. Ito naman 3 ampere sa preamp. Ito, para dito. Ito naman yung dalawa niyang kapasitor sa preamp. Pero hindi naman ito preamp. Dito, surround yata ito. Yan. Sa surround. Pero yung ugong ay nasa main amplifier. At makikita natin dito mga paps, ang daming kalawang. Ito. Yan, napuputol na siya. Yun, puputol na siya. Ito, grabe na dudurog na yung ano niya, oh. Isa-isahin natin ng paps kung hanapin tong ano niya. Daming putol dito. Ito, daming kalaw mga paps. Baka kalawang lang ito. Kasi tumutunog naman. Tapos may kasamang ugong. Sumasabay siya sa kalabog. Ito na, ang dami pa sa likod, oh. Huwag na kayong mangbas dyan. Ito lang muna. Kasi wala akong pang jumper dito sa taas. Hindi naman ito mag-short. Kasi nakahang naman ang kaunti. Ito, dami palang sira dito. Yan, oh. Ito. Ito pa. Oh, ito, nilagyan ko ng electrical tape. Baka magdikit pag testing natin. Pangsamantala lang to, ha. Baka sabihin nyo, permanente na. At dito rin sa ano niya, relay, naka-direct na siguro
Kasi open dito, di na malayan. Wala nang voltahe kaya ayaw na mag-click yung relay kahit good naman yung main amplifier niya dito. Pakinggan muna natin ito kung mag-click ba yung relay. Kung pag nag-click na ay ikat natin. Kasi yun naman talaga ang harapan. Tanggalin na lang natin. Tagal-tagal pa. Hindi yun na ano. Kitang-kita ko siya napaligilan siya ng mga gwardiya. Saka alam mo, ikaw yung punta rin ng mga gulis na yun. Gusto kang dukutin na mga yan. Kung baka tao yun ng mga kaaway na. Ito na. Tingnan natin yung relay ha. Naka-plug na yun doon sa test valve. At i-on natin ha. Ito yung relay. Yun, nag-ilaw na. Pakinggan natin. Yun. Click na. Okay naman pala eh. Ang ano nito mga paps, kung may humming pa ba ito? Mga paps, dito pala sa isang relay, nag-tester ako dito. Yung mga paa niya. So, 6 lang to eh, di ba? Supply, yung trigger ng relay. Ito yung out, gitna, in, yung nasa dito ito. Ito palang kabila, kahit naka-trigger na yung relay, walang koneksyon. Tapos ibig sabihin, may problema yung relay. Mahirap na, matagalan pa pag binilhan ito ng bago. Kaya kinuskus ko lang, kiniskis ng kutsilyo. O ito nga, hindi man ito kutsilyo, tapos twister. Parang may kakaiba pa rin ito mga house, biglang mag-click yung relay. Hindi ko maintindihan ito. Baka may lost connection. Basta itong relay okay na. Kiniskis ko lang ito oh. Ito banda. Ito. Yung kabila okay naman. Yan. Off ko ha. Oh yun. Kaangat na siya. Ibig sabihin walang connection. Yan. Kinuskus ko ito. Oh, update na naman. Dito ano ako dito? Ano man tawag doon? Sa relay section, naghinang ako dito. At dito sa mga banda-bandang mga driver ng main amplifier. Ito yung maliliit na yung mga 551 na yon, mga transistor, maliliit. Nihinang ko yung mga suspicious na paa. Yung pin niya. At ngayon, naka-under na ito. Yun o, nakailaw yung pula. At meron tayong speaker. Walang kaham-ham oh. Good na siya. Oh. Hawakan ko yung input ha. Ito yung input ha, di ba? Ito main input. Galing sa preamp niya. Doon. Oh, hawakan natin yung likod baka ano ah. Oh, yun. Yun na, wala na yung kasamang humming. Siguro, pag may kasama ito, ang problema ay nandito na. Hindi ko pa na-testing. Kasi nag-una ako dito sa main amplifier niya. Sa mga preamp niya dito sa tone control, hindi ko pa alam. Yan na. May problema dito sa ating supply ng tone control. Ibig sabihin yung positive 12 at negative 12 ba to? 15? Siguro 12 ito.
Parang walang negative. Testing natin ha. 8 volts pala eh. Zero naman pala. Kung malaman kung ano ito. Output or ito pala yung output kasi na dumaan na sa filter capacitor. Ito yung regulator niya. At positive and negative. Ito naman yung ground. 8 volts lang pala. Oh, huwag kang dumikit sa chassis. Baka masira ka lalo. Yan, positive 8 volt. Ay, hindi. Baliktad. Negative 8. Positive 7.8. 8 volt pa rin yan. Open na natin ha. Yan ay patungo dito sa ilalim. Sa ilalim. Dito. Ay, hindi mo niya makikita pala. Tapos ang daming wire dito. Maghanap tayo ng ibang ground mga paps. Volume tayo mag-ground. Nine volt. 6 volt. Bumaba. Sobrang baba naman. Dito tayo sa ano mga paps. Supply ng preamp of amp na IC. Ito yung 9 volt. Bakit pa bago-bago? 6.4. Tutunog kaya ito mga paps. Kulang ng 2 volts. At bakit sa ilalim pa naman? Testing tayo. Ito mga update na naman. Ito kinabit ko na dyan. Hindi ko pa tinurilyo. At dito kinabit ko na rin sa ilalim yung input. Pero pag kinabit ko siya, nung kinabit ko, lumalabas ang voltahe dito malakas pa, parang ugong. Grabe. Tapos pag tinanggal ko, okay naman. Ibig sabihin ang problema ay nandito. Kaya pala siguro naging 6 volt na yung kabilang supply ng preamp kasi may problema. Pero okay naman kasi mula dito sa main nya, dito good naman siya. 8 volt. Yan, talagang 8 volt kasi 7808 siya at 7908. Ang problema dito,
dito nag-test ako kasi ito yung output patungo sa main amp. Ito yon, ground, left, right, at ang ano niya, tunog ay galing dito sa IC na ito, GRC 4558. Ang linya namang ito dito galing sa taas. Ito yung board na nagbibigay ng loudness at saka super bass, ang tawag doon. At may 12 volt din dito na supply na galing sa main amplifier. Pero walang kinalaman yung 12 volt na yan. Dito naghahanap talaga, mayroon talagang voltahe. Yan yung monitor na tester ko isa. At dito yon sa speaker out. Kasi yan yung may problema. May AC na yung umabot hanggang 8 volt. Tapos ito, ng mga wire na ito, nung nasagi ko, biglang nag-click yung relay. Lumakas. Tapos namatay yung relay. Kaya pala. Natanggal pala dito. At yan. Dito ko na lang hinihinang sa likod. Tapos nilagyan ko ng stick glue. Sana wala ng problema.